Mag-asawa nasawi sa trahedya sa Davao City. Isang munting anak ang naulila. Isang malungkot na balita ang gumising sa maraming netizen matapos masawi ang isang mag-asawa ang mag-asawa sa isang malagim na aksidente sa barangay Catalunan Pequeño, Davao City, bandang 2:00 ng madaling araw nitong Agosto 3. Kinilala ang mga biktima na sina Angelo Isidro at ang kaniyang partner na si Lovely Kim Cadayuna, 27 taong gulang, kapwa residente ng Mati City. Ang kanilang biglaang pagpanaw ay nag-iwan ng matinding dalamhati sa kanilang pamilya, lalo na sa kanilang munting anak na ngayon ay nasa pangangalaga ng kanilang mga kaanak. Ayon sa pinsan ni Angelo na si Lian, masisipag at mapagmahal na magulang ang dalawa. Araw-araw silang nagsisikap upang mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang anak. Si Angelo ay nagtatrabaho bilang isang call center agent habang si Lovely Kim naman ay isang food panda rider na walang sawang naghahanap buhay para sa kanyang pamilya. Batay sa paunang impormasyon mula sa pulisya, minamaniho ni Lovely ang kanilang motorsiklo habang angkas niya si Angelo nang mabangga umano sila ng isang batang driver na sinasabing sangkot umano sa illegal na drug racing. Dahil sa lakas ng banggaan, hindi na umabot ng buhay ang mag-asawa. Sa kasalukuyan, patuloy pa ang masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong pangyayari at kung sino ang dapat managot sa trahedyang ito. Hindi pa nagbibigay ng pinal na konklusyon ang pulisya habang kinakalap ang lahat ng ebidensya. Samantala, sa panayam naman ng media sa isa sa mga barangay official ng Barangay Catalunan Pequeño, hindi na bago sa kanila ang kahalintulad na aksidente na may involved na drug racing activity sa kanilang barangay. Subalit hindi sila nagkulang sa kanilang paalala at aksyon. Ayon pa sa Barangay Kagawad, may iila na silang nahuli at nangakong hindi na uulit na gagawa ng illegal na drug racing sa kanilang lugar. Dili na siya baguhan kana nga pagkitabo no, pero first time lang na na disgrasya sa mga previous months nato nga experience sa mga nadakpan na ato mga barangay tanod actually. Kinilala naman ng pulisya ang sangkot sa aksidente na si John Valendez, 19 na taong gulang, na ngayon ay kasalukuyang nilalapatan ng medikasyon sa Southern Philippines Medical Center matapos magtamo ng sugat dahil sa aksidente. Samantala, nananawagan ngayon ng tulong ang pamilya ng mga biktima. Bukod sa pagdadalamhati, kinakaharap din nila ang gastusin sa burol at pangangailangan ng naiwang munting anak ng mag-asawa. Anumang tulong pinansyal, panalangin at pagbabahagi ng kanilang panawagan ay malaking bagay para sa pamilya sa gitna ng kanilang pinagdaraanan. Ang trahedyang ito ay nagsilbing paalala sa lahat ng motorista na ang paglabag sa batas trapiko at anumang mapanganib na karera sa pampublikong kalsada ay maaaring magdulot ng pagkawala o pagkasangkot sa aksidente ng mga inosenteng buhay. Ikaw ano masasabi mo sa video natin ngayon? Pwede ka mag-comment sa comment section. Huwag kalimutang i-like, i-follow, i-share ating video at mag-subscribe sa artikulo. Maraming salamat.